Ayan po ang minamatyagan at tinitingnan po ngayon mga kababayan. Oh, plunder complaint versus VP Duterte. Oh, AID. Ayan. Kaya naman po nung kagabi, nanonood ako doon sa mga vlogger nung kabila, ng gagalaiti po. No? Galit na galit. Bakit nyo kasampahan? Bakit nyo sasampahan ng kasong plunder ang Vice Presidente? Former Education Secretary Sara Duterte. Oh, Department of Education. Tinitingnan o pinag-aaralan kung sasampahan ng plunder. Ano po ba yung mismong balita dyan mga boss? Eto ho, nasan ba yun? Hindi ko ba naisama? Eto. Sabi ko naman din kasi, no? Paliwanag, ayaw nilang ipaliwanag. Sabi ni Mama Siding, naku, mabigat, plunder na. Pera ito ng taong bayan. Ang nagsasalita o nagsabi po nito, mga bossing, o ang mensahe po na ito ay galing po kay Congressman Dong Gonzales Jr., Senior Deputy Speaker. Ano po? Sabi niya dito, paliwanag niya, pera ito ng taong bayan. At kailangan natin tiyakin ito ay nagamit ng tama. Yung pondo, yung budget. Pati yung mga confidential fund. Galing po lahat yan sa tax ng bayan, mga bossing. Tapos, yung ipinatawag po sa Kongreso ang ating Vice Presidente. Ano po ang sagot ng Vice Presidente? Hindi open sa tanungan at sagutan. Di ba? Yung mga katanungan po, mga boss, ng bawat kongresista natin, hindi po tanong nila para pansarili yun. Kaya din po, mga kababayan, yung mga hearing po ng Senado at Kongreso, mismo pong naka-live, mismong talagang ipinapanood po sa mamamayang Pilipino para nalalaman natin kung ano yung nangyayari. Ako po naniniwala na bawat katanungan ng bawat isang miyembro ng Kongreso, mga bossing, ay tanong po ng mamamayang Pilipino yan. No? 17 yung magi-interpel. Wala ni isa ang sinagot si VP Sara para ipaliwanag kung saan ginastos, kung saan nagamit, at kung para saan yung budget na hinihingi na 2 bilyon piso. Take note 2 bilyon piso po, mga boss. No? First time in the history of Vice President Office, 2 billion. Ganung kalaki po. Kaya naman po, ang taong bayan interesado na malaman kung saan gagamitin yung pera na yon. Ngunit, subalit, nung tinatanong na po, ito yung headphone. 2 headphone o 2 earphone po inilagay sa tenga ng Vice Presidente habang nandoon po sa hearing ng Kongreso. Kumbaga parang, bahala kayo dyan. Di magtanungan kayo dyan. Wala akong pakialam. Para po sa akin, mga boss, pambabastos po sa Kongreso. Pambabastos din po sa mamamayang Pilipino na nais sana na malaman kung saan mapupunta yung kanyang itinax. Yung kanyang binayad na tax. Yung kinaltas sa sweldo niya. Mga bossing. Wala tayo na pala doon sa Vice Presidente. At pakiramdam ko na bastos pa ho tayo. Tuloy, kung ang Vice Presidente bilang pinuno ng Department of Education noong panahong iyon ay hindi makapagbigay ng malinaw at sapat na paliwanag kung paano ginamit ang perang ito, sabi naman kasi magpapaliwanag lang sila, ayaw pa. No? Tungkulin namin na ituloy ang kinakailangang mga legal na hakbang. Di ba? Kabilang ang kasong plunder upang maprotektahan ang interes ng publiko. Kung hindi ako nagkakamali, meron ho akong narinig, mga boss, chief, amo, sir, na kumalat din na ang Vice Presidente, i-correct nyo na lang ako, no? Pero narinig ko ito, alam ko, narinig nyo din, kumalat ang balita na ang Vice Presidente ay walang immunity. Naku, paano yan? Ano po? At kung patuloy na hindi magpapaliwanag at wala lang po, i-ignore ng Vice Presidente
at ng Office of the Vice President. Ito pong mga katanungan kung saan nagamit, pati po yung mga safe house na nagkakahalaga ng 250,000 pesos per 24 hours. Ay nako, baka po yung plunder na yan, mas umingay pa po ang sigaw dyan, mga kababayan. Baka po pati ang mamamayang Pilipino magsama-sama at suportahan po yung sinasabi ni Congressman Dong Gonzales. Di ba? Sabi ni Norberto Kasana, tagal namang kasuhan. Sa mahirap, madaling kasuhan, kulong kagad. Aaralin pa po nila, no, at titingnan yung mga bawat hakbang. Kawawa tayo pag nakabalik ang mga yan. Sabi ni Judith Salud Reyes. Ayan. Sabi ni John J. S. Jason, dahan-dahan nang masisiraan ng bait ang mga Duterte. Sinisingil na sila ng batas at mga taong naaabuso nila. Siguro iniisip nila, no? Grabe, mali yung hakbang natin na tumakbo tayo bilang presidente. Si Tatay Digong. Akala ho kasi nila, mga kababayan, no? Forever na nandoon sila. Nahawakan na nila itong kapangyarihan na to. Naging pinakamataas na posisyon yung kanilang nahawakan. Akala nila wala na, hindi na mapapalitan. Or yung mga susunod sa kanila na mga administrasyon, kaya na lang diktahan o kaya nilang pasunurin. Kaso po, sinamang palad, no? Patas pala ang ating Pangulo ngayon. Patas ho pala si Bongbong Marcos. Bakit ho? Hindi porket, kagaya na lang po, no? Kibuloy, speaking of Kibuloy, hindi porket na, hindi porket sinuportahan nyo kami nung kandidatura, hahadlangan ko yung karapatan nung nagrereklamo sa'yo. Yung bata na nagrereklamo sa'yo. Kailangan sagutin mo yung mga yan. Kaya nga ho, galit na galit sila kay PBBM ho, mga kababayan. Dahil umasa sila na, ayan, sige, suporta tayo kay Marcos. Mananalo yan. No? At hindi hahayaan yan na makulong si Kibuloy. Asa na po si Kibuloy? Nandun sa Oblo, mga kababayan. Sabi, tatag lang. Itag nyo daw ho siya. #Kibuloy. Di ba? Akala din yata nila, si VP Sara, naging kakampi natin, ka-unit team, ganito. Sige, susuportahan tayo niyan. No? Hindi hahayaan niyang mga yan, yung investigasyon laban kay dating Pangulong Duterte at sa dating mga ginagawa ng mga Duterte. Kaso po, mga bossing, hindi po ganun ang ating Pangulo. Dito ko nga ho nakikita no? Kay Pangulong Bongbong Marcos na saglit lang. Hindi uso dito yung utang na loob. Pagka may ginawa kang mali, pag may kailangan investigahan sa iyo, iimbestigahan ka. Kahit pa yung naging samahan natin, hindi kita pagtatakpan. Yan po yung magandang Pangulo, mga bossing. Kapag po walang utang na loob, tayo pong maliliit na mga mamamayan, mga kababayan, may laban po. No? May laban po. Pag inargabyado tayo ng isang kagaya ng Kibuloy at idinulog natin sa gobyerno, sinabi natin sa mga otoridad, alam niyo po si Torre, General Torre, iniyaangat po. Sa katauhan ni General Torre at ni Marbil, mga kababayan, tumataas ulit ang paningin ng sambayanang Pilipino sa Philippine National Police. Di ba? Pag isinumbong mo sa kanila, makakarating at bibigyan ka ng pantay na karapatan. Yan. Di ba? Sabi nung iba, bakit si Tebes, yung kay dating Pangulong Duterte, friend nila? Sabi ni Montulpo yun, naiwan daw, hindi daw pinahuli. Pero number 1 daw na, kumbaga, drug lord daw. Sabi ni Montulpo, mga boss. Anyway, 50 minuto na din po tayo nagkukwentuhan at nagtatalakayan dito, mga kababayan. Shout out kay Sioni Noses, Sara Rui, Pinoy OFW, Edwin Perez, Ma'am BMB Chris Rose at Nelly Bon po. Chito Pagurayan.
Kapag walang Diyos, hindi rin makatao yan. Dapat impeach din si Sara. Wala akong napansin na ano, no? Wala akong napansin na DDS ngayong umaga. Anyway, mga boss, Chief Amo Sir, ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat, no, sa inyong pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating channel. Grabe, ano, magti 350,000 na tayo. Bye-bye po sa inyong lahat. Maraming salamat and God bless po sa ating